Morning mga kaprid, ito panibagong araw mga kaprid, panibagong paglalathala na naman. Ongoing ang pagpapakain natin sa ating mga alaga, and then ayun, mga tornadoes natin, ayan mga kaprid. So tara, samahan niyo ako, magpakita tayo ng panibagong video natin tungkol naman ito sa partially disinfect and cleaning of our backyard mga kaprid. So ang ginagawa natin yan depende sa kakayanan ng ating sarili and sa sitwasyon mga kapatid. Pag nakita natin kailangan na natin maglinis tayo. Kung kailangan natin mag-disinfect tayo mga kapatid. So tara, samahan niyo ako. Magpakita tayo and mag-share tayo ng mga idea natin tungkol sa pag-aalaga ng manok dito sa ating munting backyard mga kapatid. So bago ang lahat mga kapatid, mag-intro muna tayo. So magandang morning mga kapatid, magandang morning po sa inyong lahat. Ito po, pakita ko po sa inyo ang isa na namang araw ng buhay ng isang backyard breeder na si GPC Backyard mga kabreed. Ipapakita ko po sa iyo partially po ang paggagawa natin, paglilinis natin sa backyard natin, ang ating lang kakayahan sa paglilinis, and then pagdi-disinfect po sa ating munting bakuran ng pag-aalaga ng manok mga kabreed. So disclaimer, dahil may pinapakita tayo mga alagang manok and animals, disclaimer, there were no animals that were harmed during the making of this video. This video is for viewing, breeding, and sharing purposes only. I was just trying to share my knowledge on how I raise my chickens and fowls in my small backyard mga kabrid. So tara mga kabrid, ginagawa po ito natin dahil paminsan-minsan or depende sa nakikita or naaamoy ng aking sariling ilong ang mga kabrid, ang amoy ba mga kabrid. So pag nakita natin na medyo dugyuti na ba o talagang kailangan na nating maglinis. Hindi tayo makapag yung malawakang paglilinis mga kabrid, yung mga pag lakad-lakad hanggang dun sa likod kasi lapuyot or putik or talagang yung bang ang hirap gumalaw pag basa po yung labas natin. Ito lang nakikita nyo mga kabrid, tuyo to kasi may cover pong yero yan. Pero doon sa labas, pag mahina-hina yung medyo tatanga-tanga ka kabrid, talagang i-split ka ng hindi oras doon mga kabrid. Magiging gymnastic ka doon sa baba pag tatanga-tanga ka. So dahil isa akong tatanga-tanga kabrid, hindi ako nagpag-alagala doon sa baba para ma-maintain ko ang kalinisan ng aking backyard as sa kaya lang ng aking mga kakaya mga kabrid. Oh yes. Ayan yung kaya lang natin, yung medyo tuyo, ayan, linisan natin, mag-disinfect tayo dahil ang amoy niyan mga kabrid, pag ating pong napabayaan ang amoy ng ating mga ipot. Amoy amoy imperno mga kabrid. So talagang tiningnan mo yung kapitbahay mo dyan is talagang nakasimangot na yan sa'yo mga kabrid. So hindi natin naantayin yun mga kabrid. Siyempre pag nakikita natin na andyan naman yun sa atin yung evidence, linisan na natin mga kabrid. So makita nyo, walisan muna natin yan mga kabrid. Wawalisan natin yan, dadakutin, tapos lahat ng natin dyan, yung mga kulungan by kulungan, titingnan natin yan. Titingnan natin ang kalagayan ng ating mga alaga, kung okay pa ba sila, maayos pa ba sila, hindi ba sila yung tipong exhausted na sa amoy mga kabrid, exhausted na sa ipot mga kabrid. Titingnan mo ba kung yung mga dumi ba nila is nagkakabara-bara or nagkaklaging dun sa kulungan. Sa di ba yung apakan minsan is maninipis ang pagkakagawa. Pag umipot sila is hindi nahuhulog, tapos iputan na naman ulit, nagpatong-patong na, naging mga kabrid, alam nyo na ba, nagpatong-patong, tapos ayun na mga kabrid, isa yun sa mga dahilan ng pagkakaroon ng sakit ng ating mga alaga, mga viral infection na sinasabi, nagkakaroon sila ng halak at sipon mga kabrid. So ang ginagawa po ni GPC Backyard, upon monitoring, dahil doon naman tayo medyo plenty or abundant sa pagmo-monitoring, meron tayong oras na sapat, lagi nating tinitingnan ang sitwasyon nila mga kabrid. So dahil dito pag-alagala ang mga range natin, and dito talaga mostly ako naglalagay ng halimbawa nagpapausok, nagpapaapoy, or dito ako naglalagay ng katol mga kabrid sa gabi. So itong lugar na ito mga kabrid is an open space. Dito rin ako naglalagay sa ating mga manok pag nilalatag natin sila mga kabrid. Dito natin mag-disinfect. So pag na-disinfect natin yan, ontimano yung mga building or mga microbio on air na mapapansin natin sa amoy. Siyempre, pag may microbio ang hangin, yung amoy niyan, amoy melon mga kabrid. So melon amoy pag may something na dun sa air natin, sa aerial natin na medyo may 1.6 na or may talagang
hindi na maganda sa ilong, ay huwag na nating antayin mga kabrid. Mag-disinfect na tayo. So mayroon tayong naka-prepare dyan mga kabrid. 2 galon po yan na tinudo natin. 1/4 na, 1/4 siyang chlorine, yung granules mga kabrid. So tinunaw na natin yung sa 2 galon mga kabrid. So yan, pang lagay-lagay natin pag magpa-flushing tayo sa ating mga range, sa ating mga manok, takal-takal yon. So yun ang gagamitin natin mga kabrid dito sa space na to, sa lakaran ng ating mga alaga, and din sa mga silong-silong dyan, ini-spray po natin yan mga kabrid. So patuloy lang ang isang GPC backyard po mga kabrid is wala pong yung sinasabing sunusundan na kung ano-ano mga kabrid. By itself sa pananaw natin o pagkakaalam natin, and din sa characteristics ng chlorine mga kabrid, it disinfects the area, lalo na sa mga mikrobyo mga kabrid. Napakabisa po ng chlorine para sa pag-disinfect, pati na rin sa flushing mga kabrid. Maganda yan. Yes! Sa system ng manok natin mga kabrid, kung alam mo ang proseso, yung dosage mga kabrid, napakagandang gawing flushing. Wow. Lalo na pag magsisimula ka pong mag-multivitamin sa ating mga alaga, gaya po ng paglalagay ng Bilamil, B50, Vitamin Pro, or something more of that na makakatulong sa immune system ng ating mga alaga. Mas maigigi po kabrid na mag-flushing ka muna. Linisin mo muna ang pangangatawan ng iyong mga alaga, yung mga system nila, bago ka mag-apply ng multivitamins para ang epekto or karagdagang vitamina ng iyong inilagak is 100% na ma-absorb ng iyong alaga. Hindi magkakaroon ng side effect ang something na multivitamins dahil mayroon siyang sistemang hindi maganda sa kapangangatawan. So pina-flushing ko muna yan sila bago ko sila i-multivitamins. Tas dito naman, pag may oras po, dahil tuyo naman po siya, lilinisan muna natin yan, lahat-lahat, lilinisan yung mga balahibo, mga pakpak na nahulog dahil mga nagpapalit ng balahibo ang ating mga alaga. Lilinisin natin yan. Ilalagay natin yung mga bagay na yun sa tamang lugar. Yes! Yung sa tamang lagayan natin. Tapos saka na natin siya i-disinfect. Makikita nyo yung pamamaraan natin kung paano tayo nagdi-disinfect mga kabrid. Ayan lalagay natin siya sa sprayer mga kabrid, sa kupsit-kupsit ba na sinasabi, yung pasiwit-siwit. So pindot-pindot, yan, ma-spread natin ng maayos ang ating chlorine mga kabrid. Para kahit paano, partially, hindi naman ito generalize partial lang po, partial lang, tingi lang ba, paunti-unti na disinfect natin ang ating mga kulungan ng manok, ang backyard, na nagdudulot po ng isang mas healthy pag-aalaga, mas healthy mga manok, mas safe, and maitaboy natin ang mga sakit-sakit na pwedeng dumapo sa ating mga alaga, gaya ng mga sipon, halak, kung ano-ano pa yan mga kabrid. Tapos syempre checking na rin tayo sa ating pakainan, and then something tumatakbo ang isip natin yan, gumagawa lang ang ating kamay, pero ano na ba? Ganun lagi ako. Ano na ba? Nasa tama ba ako? Pwede ba ito? Ano ba ang mas maganda para sa kanila? Yung edad ba? Okay ba? Ganun ang mga nasa isip agad natin. Nasa maayos ba tayo? Kaya pa ba? Ganun lagi. So mga kabrid, patuloy lang ang isang GP sa backyard. Kung ano lang ang kakayanan ko, marami akong kulang at mali. Sana po ay wag niyo po akong husgahan dahil maitatama ko naman po yun. Ginagawa ko pa rin ang lahat lang ng mga kakayanan ko. Kung mayroon lang ba, kung mayroon lang tayo, pati kisame yan, ipatiles natin yan. Yung kung mayroon lang, kung yayamanin lang tayo, baka ipa-aircon natin to, pabubungan natin tong buong lugar natin, at ipa-aircon natin mga kabrid. Kung mayroon ba. So ito lang ang kakayanan. So mostly wag niyo akong i-judge dahil pilit na pilit tayo sa pag-aalaga. Maayos din ito. May blessing din mga kabrid. May awa, and then may tayo. May mga tao pa rin nagtitiwala sa atin. Tuloy-tuloy lang sa pag-aalaga. Ayan checking na tayo sa ating mga nukis mga kabrid. Ayan, tapos na mag-disinfect, and then hayaan na natin yung matubig-tubig na area natin, and then dito na lang tayo maya-maya sa taas mag-monitoring, and then dahil pinagpawisan tayo ng sangmalmal, ay magkape tayo. Ang sarap magkape sa harap ng mga alaga mong manok, may mga asong katabi, and then magmuni-muni. Doon lang ako lagi sa positive. Iniisip ko lang lagi, sarap, hayahaya ang buhay. Nakakainggit. Pag mayroon kang kakayanan mag-alaga, yung iba wala, and then gusto rin nila ng manok, ang sarap sa pakiramdam na kahit paano at sa point,
advantage tayo mga kabrid. At some point, kahit papano, hindi tayo nagkakaroon ng mga malakihang losses na kagaya ng iba na pipiste or nagkakaroon ng nakawan, ganon, nagkakaroon ng mga hindi magandang pangyayari. Buti na lang lagi tayong nagagabayan. Lagi tayong nagkakaroon ng lakas ng loob, tibay para bantayan ang ating mga alaga at maipagpatuloy ang kanilang paglaki ng maayos and then diretso and then healthy mga kabrid. So ayan no, maraming salamat pa rin sa patuloy na sumasabay dyan. Shout out sa mga ka-team ko, kay Mama Lilet Life and Travels, Silent Hunters, Irene Jordan, Arlene Channels, Chicken Explorers, Kali Chickens, Dennis Vlogs, marami pang iba dyan. Bing and the Other Side of Bing, Nalsi Gaming, Just Elise, OGB, Sir Jun Rucaberti, and then Nelson Mix Vlog, AAC Variety Vlogs, mga tropa natin yan, mga tropa pips, Winnie De Leon, Jima Mix Vlog, ang dami. Minsan ayokong nang mag-mention kasi pag napapanood ko ang video ko, ang dami kong nakakalimutan. Parang aray ko ano ba. So maraming salamat pa rin sa nandyan, sa kumakaway. Ikaw, ayan, ngingiti-ngiti ka pa dyan. Ikaw, maraming thank you sa iyo ha. And then hanggang dito na lang mga kabrid. Hopefully po mga kabrid, lagi lang kayong nasa maayos na kalagayan. Lagi po kayong mag-iingat, gawa lang ng mabuti sa kapwa, huwag kang mag-isip ng masama sa kapwa, huwag mong lamangan ang kapwa mo, gumawa ka ng naaayon sa kakayanan mo, huwag kang tumingin sa mga negatibong aspeto ng buhay mo, negatibong ugali ng tao, tuloy lang. Hindi ka tatagal sa pag-uwayti kung ang galawan mo is panlalamang sa kapwa. Pag-iisip ng masama sa kapwa, paninira ng kapwa, and then yung hindi maganda sa kapwa, yung tipong ayaw mong gawin sa'yo, huwag, Diego. May batas tayong sinusunod, Diego. Lagi lang yung iisipin na mayroong karma mga kabrid. Minsan masasama ang loob natin dahil minsan hindi naaayon sa atin ang buhay-buhay na gusto natin. Minsan masama pa, which is tinatawag ng iba na karma. So gawa lang ng mabuti mga kabrid. Laging may nakatingin sa atin mga kabrid. Kahit ano pa yung ginagawa mo mga kabrid, kahit sa ilalim ka pa ng lupa gumawa niyan, may nakatingin sa iyo mga kabrid. May CCTV mga kabrid. May CCTV. Ikaw lang ang nakakaalam ng ebidensya mga kabrid. So tuloy lang tayo. Dikitan lang mga kabrid. Tuloy lang sa buhay. Maging masaya ka lang. Huwag kang mag-isip ng masama sa kapwa dahil hatakin nun ang ang negative spirit na sinasabi, yung negative. Basta mga kabrid. Thank you sa inyong lahat mga kabrid. Hanggang dito na lang mga kabrid. Hanggang dito na lang po. And then God bless po sa inyong lahat. Maya-maya, always, everyday from here. Sana po ay magkita-kita tayo and then magkadikitan mga kabrid.